So this is the real YouTube automation mga kois, no? So this workflow is generating YouTube and Facebook Shorts or Reels, ASMR Reels to be exact, automatically, no? So as you can see, nakaschedule yung trigger nito and everyday magi-generate lang siya ng ASMR videos, automated mga kois, using AI pa rin. Tingnan natin kung working yung workflow natin, no? So kasi mag-upload to mamaya sa Facebook saka sa YouTube once tapos na. Ayun, so as you can see, it's done. So uploaded na raw siya sa Facebook saka sa YouTube. So check nga natin. So ito yung FB page na ginamit ko pa rin, obviously yung TechVA page natin. So refresh ko lang to. So ayan, bale ang na-generate niya is glass mango slicing. Ayan, so syempre may sound din yan, no? Ayan, working sa Facebook. Post na natin. And check natin sa YouTube kung working siya. Ayan, so jelly glass mango slicing. So ito. Ayun, working no mga kois. So close ko na to. Balik tayo dito sa ating workflow, no. Bali, explain ko lang muna kung paano gumagana tong workflow na to, no. And yung mga steps na included dito. Ano ba yun? Or ano ba yung purpose nila sa isa't isa? Okay, syempre, obviously, papasok tayo sa scheduled trigger. Ito yung pinaka-starting point ng automation natin kung tuwing kailan ba mag-run tong workflow na to. So, ngayon, in-schedule ko siya 12 midnight every day, no. Mag-run tong automation na to every 12 o'clock midnight. Then, mag-post ng mga videos sa ating Facebook saka sa YouTube. Next, meron tayong basic LLM chain for prompt generator, no? So, bakit basic LLM chain yung ginamit ko? Mas dedicated tong module na to for content creation. So, and naglagay din ako dito ng system prompt. So, explain ko rin bakit system prompt yung ginamit ko, hindi user prompt. So, mamaya yan. Then, meron tayong Google Gemini Chat as a model. Tapos, meron tayong structured output parser, which I'm going to explain later as well kung para saan ba yung mga yan. Then next, meron tayo ditong payload. Ito yung service account natin na generate natin dun sa Google Console. So, mamaya i-explain ko rin kung para saan yan. Actually, itong tatlo na to mga kois, JWT saka Exchange JWT for Access Token, used for authentication sa ating Google APIs na ginagamit or gagamitin mamaya, which is yung Veo 3 nga, no, saka yung YouTube. So ayun yung mga modules natin for authentication. Then next, yung pag-generate na ng actual video, which is itong step na to. So obviously meron tayong endpoint, then meron tayong payload dito. So ayan, mamaya explain ko kung ano yung lalagay dyan and paano ko ba sinet-up yan, no. And then next, meron tayong wait step dito kasi yung next step natin is kukunin niya na yung generate na video. So kasi kailangan matapos muna tong step na to bago siya pumunta sa step na to na kukunin niya na yung generated video, no. So nag-setup tayo dito ng 30 seconds waiting time, no, kasi hindi natin alam kung gaano katagal magre-render yung video na generate natin. So syempre, pagka hindi pa tapos yung pag-render nung video natin, obviously wala siya makukuha, di ba? Let's assume na tapos na yung pag-render nung video. So pasok siya dun sa next step. So, nakalagay dito is done. So, kasi meron ditong payload done. So, and ang value niyan is true or false. So, obviously, titingnan niya kung tapos na ba yung pag-render ng video natin. And, syempre, kapag tapos na, pasok siya sa next step. Pagka hindi pa tapos, babalik siya dun sa wait step. Tapos, kukunin niya ulit yung generated video natin. Susubukan niya ulit. And, titingnan niya kung tapos na or hindi. Pasok tayo dito sa true or kapag tapos ng mag-render yung video natin. Titignan niya naman kung filtered ba yung video natin or hindi. Double click natin. So kasi syempre si Veo 3 or Google itself meron niyang terms and conditions, no. So syempre pagka against sa terms and conditions yung video na i-generate mo, lalabas tong parameter na to exist. Either hindi pwede sasabihin or true or false or hindi yan pwede. Against yan sa terms and conditions, no. Pagka nakalagay itong Ray Media filtered reasons dito sa mga parameters ng ating request kanina, ibig sabihin, lumabag ka doon sa terms and conditions ng Google, no. So gagawin natin, babalik siya doon sa dati sa kanina, no. Mag-generate siya ng bagong prompt. Then yun, hanggang sa pakita niya na compliant ka na or compliant na yung na-generate mong video sa terms and conditions ng Google and Veo 3. So, ganun siya. Kaya siya bumalik dito, no? And syempre, kapag ka false or nag-comply ka naman or nakita ni Google na nag-comply yung gine-generate mong video sa terms and conditions, pasok siya dito sa next step, no?
So, check nyo naman kung error ba o hindi. Kasi minsan nag-error yung pag-render natin ng mga videos natin eh, no? So, lalabas tong parameter na to. So, pagka-error, syempre, mag-generate ulit siya. Ito-try niya ulit i-generate yung video na gusto mong i-generate, no? Babalik lang siya dito sa step na to na generate video. So, syempre, pagka hindi naman error, obviously, successful yung pag-generate mo. Ayan, view file ka na. So, may kita mo na yung na-generate mong video here, no? So, ayan, naka-binary data na yan. So, explain ko mamaya kung bakit ganyan, no? So, view. Ayan, no? So, as you can see, ito yung in-upload natin kanina sa YouTube saka sa Facebook. So, working. And syempre, final step, upload sa Facebook saka upload sa YouTube as Reels and YouTube Shorts. So, kung ready ka na, gawin na natin. Let's go! Okay, so, punta ka sa NetN mo, obviously. Kung self-hosted man yan, or cloud, or localhost, okay lang. As long as meron kang NetN, goods ka na. So, ngayon, gagamitin ko yung NetN self-hosted na sinetup ko way back, no? Nandito na tayo sa ating canvas, no, mga koys. Okay, so, syempre, i-rename mo yan for best practices. So, ASMR Video Creator. Yan, lagay natin. So, syempre, first step natin. So, click mo yung plus. Search mo, schedule. Yan yung una natin gagawin, schedule trigger. So, siguro, pili ka na lang kung kailan mo gustong i-run tong automation na to. No? Ako siguro, midnight, okay na sa akin yan. Execute natin. So, obviously, dapat mag-run na yan, no, mga quiz. Next natin, click mo yung plus. Tapos, search mo dito, basic LLM chain. So, dito, connected chat trigger node. So, gagawin natin define below. So, meron dito user message. Tapos, required specific output format. So, check natin yan. Then, tapos, chat messages. Wala. Then, gagawin natin, click mo yung add prompt. So, tapos, maglalagay tayo ng system prompt. So, yung system prompt natin, gagawin pa natin sa Grok. So, new tab ka. Type mo grok.com or search mo Grok. So, ayan, nandito ka na sa Grok. So, lagi ko sinasabi, ito yung ginagamit ko pang-create ng mga prompt, no? Kung tinataband ako mag-compose ng sarili kong prompt, ito yung ginagamit ko talaga kasi maganda yung response ni Grok when it comes to request sa pag-create ng prompts, no? So, meron na akong nilagay dito na prompt. Copy-paste ko na lang to, no? Hindi na ako magta-type para mabilis. Pero ilalagay ko ito sa description box, no? Basically, ang gagawin nitong prompt na to is mag-create siya ng prompt para magawa tong prompt na to. So, magulo ba? Bale, ito kasi yung pinaka-prompt natin dun sa ating ASMR video na gagawin, no, mga quiz. Gusto ko lang gawin ni Grok is magbigay siya ng prompt para ma-generate tong prompt na to. So, basically, ganun lang. So, basahin na lang natin siguro. So, create me a prompt for generating the prompt below, but fruit to be used should be different for each generated prompt. Add to your prompt, it should generate a video title and caption as well. So, syempre, di ba? Kailangan natin ng title and caption para sa ating YouTube saka Facebook post or uploads rather. I-replicate nung prompt na gagawin natin, itong pinaka main prompt natin dun nga sa pag-generate nung video or yung mga YouTube shorts natin for ASMR videos. So, okay na yun. Click ko tong send. So, ayan. Bale, nag-generate na siya. So, ito din yung gagawin nating prompt. Ayan. Bale, copy ko lang to. Control C. Tapos, balik ako sa aking NetN. Ito, mamaya na to. So, gagawin ko, ipipaste ko yan dito, no? Hindi maganda yung spacing niya, no? So, ayusin ko na lang to. So, ayan. Bale, naka 9:16. Camera physically. No simulated 9:16. So, siguro mag-add tayo dito sa baba kasi kailangan natin naka-JSON to, no? So, make your output in JSON format. So, gagawin ko, maglalagay ako ng JSON or sample JSON output na kailangan niyang ibigay pagka nag-run tong basic LLM chain natin. So, lagay natin prompt, insert, generated prompt here. Yan. Video, title, insert generated video title here. Tapos video description. Insert generated video description here. So syempre wag natin kalimutan tignan kung tama ba yung JSON natin, mga quiz. So dito kulang pa ng comma. Ito rin kulang ng comma. So ayan, okay na yan, no? So ito yung magiging output dapat natin, no, pagka niran natin tong basic LLM chain. So, gagawin natin, i-copy natin to. Tapos, di ba, naglagay tayo ng structured output parser. So, ayan, no, required specific output format. So, papasok yan dito sa output parser, no, mga quiz.
So, click lang natin yan. Tapos, click mo yung structured output parser. Then, tanggalin mo lahat yan. Tapos, paste mo yun. So, okay na yan. Bali, ang purpose nitong structured output parser, yan lang yung format na i-output niya, obviously. No? Walang ibang format na gagawin. Yan lang yung susundin niya. So, syempre, malagay tayo ng model natin. Click mo yung plus. Tapos, search mo Gemini. No? Ayan yung paborito natin kasi libre lang eh. So, meron na akong API key dito. So, gagawin ko, click ko yung plus. Tapos, search ko Gemini API key. Get your Gemini API key. Tapos, get started. So, get API key tayo. Click mo yan. Yan, nakalagay dyan, no API keys yet. No? So, tapos, click mo tong create API key. So, no cloud projects available. So, gagawin mo, click mo to, tapos create project. So, name your project to ASMR Video Creator. Yan, something like that, no? So, create. Ayan. So, tapos, meron na yan. Lalabas dyan, choose an important project. Yung project na ginawa mo. ASMR Video Creator in my case. Tapos, name your key. ASMR Video Creator API key. Ayan. Ako gusto ko ganyan lang. Pero you can set any names naman, no, mga quiz. So, click mo yung create key. Bale, ito na. Meron ka ng API key. Tapos, click mo yung copy, no, mga quiz. So, pag na-copy mo na yan, balik ka dun sa NetN mo. Tapos, dito sa credential to connect with, mag-add ka dyan, no. So, click mo yan. Tapos, create new credential. So, tapos, lalabas dito, host API key. So, doon sa API key, obviously, paste mo yung API key mo. Tapos, save. Yan. So, tinetest pa, pero okay na yan. So, connection tested successfully. Close. So, balik tayo doon. Back to canvas tayo. So, ito na yung ating basic LLM chain, no. So, ayan. May mga prompt pa tayo na kailangang ilagay. So, dito sa prompt user message, lagay lang natin is generate ASMR. So, explain ko na lang din muna mga quiz bakit basic LLM chain yung ginamit ko, no. So, kasi itong basic LLM chain, maganda tong gamitin pagka gusto mo mag-generate ng mga content. Basically, for content creation, maganda talaga siyang gamitin. Okay din naman yung native na AI agent natin, pero kasi ito, mas dedicated siya doon for content creation. Para sa akin, na. Kaya siya system prompt yung ginamit ko kasi para ma-enforce yung agent natin or itong basic LLM chain na ito na yung gagawin niyang prompt, wala nang iba, no? Kumbaga, pagka naglagay ka ng user prompt dito, hindi niya yon susundin. Ito lang, yung system prompt lang yung susundin niya. Kumbaga, ito yung default na prompt niya, no? And yun nga, as mentioned, yun nga, kahit ano ilagay mo dyan, i-ignore niya lang yan, no? So, mas okay na system prompt yung gamitin kaysa sa user prompt para at least alam niya talaga yung pinakagagawin niya since naset mo siya as system prompt, no? So, kasi itong user prompt, required kasi siya, so kaya natin nilagyan na lang ng generate ASMR. Yan, naset na natin, so goods na yan. Bale, gagawin natin, right click ko to, tapos rename, generate prompt. Yan, so try nga natin i-run mga quiz, execute workflow. Yan, so okay na siya. Yan, bale, ito yung prompt na pwede natin gamitin later on, no, mga quiz, sa ating API call or pagka kailangan na natin mag-generate ng videos, no. So, ito yon. O nga pala mga quiz, nakalimutan akong sabihin, no, bago tayo magpatuloy. So, kasi itong ASMR video creator natin, medyo mabigat siya. Kung free instance lang ng render yung gamit mo, baka mabagal or something kasi nga sobrang bigat nung flow nito eh. Kasi knowing YouTube automation, mas marami siyang resources na ginagamit. So, I suggest kung gagawa ka ng ganito, siguro ihiwalay mo yung instance nung NetN mo for this, no? Kung free lang Pero kung paid naman yung ginagamit mo, okay lang yan, walang problema since mataas na yung specs niya kahit papaano. Or kung naka-localhost ka man, no? Siguro pagka kahit naka-localhost, baka bumigay din eh. So, pero tingnan nyo na lang, no, mga quiz. So, ayun lang yung tip ko dito, mga quiz, para gumana siya ng maayos. So, mag-setup kayo ng hiwalay na instance para lang dito. Para at least, dedicated lang yun for this YouTube automation workflow. Kung free yung NetN na ginagamit nyo or yung self-hosted na NetN nyo kung free. So, for example, nasa render. So, kung nanonood ka ng video ko, baka nakita mo na yung self-hosted NetN ko na setup using on render. So, yung kasi free lang eh. So, obviously, mabagal talaga yun, no? So, yun lang mga quiz. Okay, so, tapos ka na dito sa ating prompt. Pasok tayo dito sa code. Add ka ng code. Code in JavaScript tayo. So, bago natin i-continue yan, pasok tayo ulit dito sa
Google Cloud Console. I-type mo lang sa search box Google Cloud Console, mga kois. Tapos mapupunta ka dito, no? So ayan, bale pagka nilagin mo yung consolecloud.google.com, ito yung lalabas sa'yo, no? So click mo, I agree lang. Tapos agree and continue. So nandito ka na sa Google Cloud Console. Then select mo yung project, click mo yan. So kanina, meron ka nang ginawang project, yung ASMR Video Creator. So okay na yan, click mo yan. After mo maklik yon, mag-set na yan as your project, no, na gagamitin mo for your project, which is yung ASMR Video Creator nga na gagawin natin, no. So una-una mong gagawin, navigation menu, tapos punta ka sa billing. Ayan, kailangan talaga meron tayong billing account, no, mga kois, kasi si Google Console or Google Cloud, namimigay naman to ng free trial na $300, no. So sobrang dami na niyan, mga kois. For this project, baka sobra-sobra na yan. Or let's say, kung gusto mong pagkakitaan to, gusto mong maging YouTuber, gusto mong mag-create ng mga YouTube Shorts, then syempre, pagka naubos na to, baka pwede mong loadan naman, no, itong Google Cloud Console account mo, no. So, on this video, kailangan talaga siya, hindi natin may skip to. So, kailangan talaga enabled yung billing natin para gumana yung mga APIs natin, no, mamaya. So, I suggest, gamit na lang kayo ng debit card na dummy or spare na merang 100 pesos. And pinaka-masasuggest ko or pinaka-recommend ko is GoTime. So, kasi madali na naman kumuha nun sa mall, di ba? May mga kiosk doon, Robinsons. Pasok kayo sa Robinsons, then maghanap kayo ng GoTime na machine doon. Meron mag-assist sa inyo. So, bibigyan kayo ng GoTime na debit. Or any other debit cards will do. Pero, maigi yun na spare na lang eh. Tapos, lagyan nyo ng laman na 100 pesos, no? Para at least gumana siya dito sa ating instance, no? Or Google Cloud project, no? So, if okay na yun, link a billing account tayo. Click mo yan. So, create billing account. Step 1 of 2. So, nakalagay dito, $300 in free credit. So, again, sobrang dami na yan, mga kois, no? So, try Google Cloud with $300 in credit to spend over the next 90 days. And then, maganda pa, no automatic charges, no? So, kaya, kung may laman man yung debit card na ginagamit mo, okay lang din kasi hindi naman siya nag-charge automatically. Pero, para sigurado na rin, maganda yung spare na debit card na lang yung gamitin nyo, no? Para sigurado na hindi talaga siya matcha-chargean. So, kapag okay na yan, agree and continue. So, step 2 of 2, payment information verification. So, ayan, mag-enter na kayo ng payment method nyo, yung card number, saka yung CVC or CBB, tapos expiration date, ilagay nyo. Tapos yung mga details nyo, ilagay nyo rin. So, ako, maglalagay muna ako. Balik tayo mamaya. So, okay na yung contact information ko, yung tax information ko, saka payment method ko, no, mga kois. So, pag okay na yan, start free. Ayan, so, finishing project setup. So, okay na tayo. Help us understand your needs. So, done. Or sorry, close. Close na lang pala. Bale, andito na tayo sa ating Google Console. So, as you can see, bumalik sa dati, no? May first project nakalagay. So, select natin ulit yung ASMR Video Creator. So, ayan kasi yung gagamitin natin, no? So, click mo yung navigation, tapos punta ka ulit sa billing. Yan, bale, kailangan natin iset ulit yung billing, no? So, link a billing account. Tapos yung kanina, no? Click mo lang to, tapos my billing account. Set account. So, okay na yan. Enabled na yung billing natin. Tapos, meron tayong libreng $300, no? Sa Google Cloud na credits. So, pwede na natin yung magamit, no? On the next 90 days. And marami-raming videos na rin yung kaya niyan, no? So, pagka naubos yan, syempre, siguro kung ayaw nyo gumastos, gawa na lang kayo ng bagong Google account and repeat all the process na gagawin natin dito, no, mga quiz. Kasi, ang papalitan mo lang naman dyan yung payload, tapos yung authentication, and enable mo yung mga APIs, mga ganyan-ganyan, no? So, mamaya, iayusin natin yan lahat, no? Okay, so, balik tayo dito sa navigation. Tapos, puro tayo sa APIs and services. Tapos, click mo yung library. So, kailangan natin i-enable yung Vertex AI API. Ayan, click mo yan. So, click mo yan. Vertex AI API. Then, enable. Hintay lang tayo, medyo matagal. So, yan, okay na yan. Then, punta ko ulit doon sa library. Search mo naman YouTube. Yan, ayan yung gagamitin nating mga API keys dito, no, mga quiz. YouTube Data API v3. So, click mo lang ulit yan, tapos enable mo lang. Ayan, so okay na, no, mga quiz. So, next natin gagawin is, pupunta tayo sa credentials. Tapos, click mo yung create credentials. Then, click mo yung service account. Ayan, service account name. So, maglagay ka na ng kahit ano. So, siguro, ASMR Video Creator Service Account. Yan.
Tapos, service account description, kahit wala natin, create and continue. Permissions natin dito, lalagay mo Vertex AI user. Yan. Tapos, add another role. Siguro, lagay mo yan yung owner. Para wala na tayong problema. Tapos, click mo yung continue. Ayan, principals with access. Service account users role. So, siguro, pwede natin i-ignore to actually. So, click mo yung done. So, bale, ito yung service account na gagamitin natin doon. So, click mo lang yan. Service account. Tapos, punta ka doon sa keys. Add key. Tapos, create new key. Yan. Click mo yung JSON. No? Create. So, magda-download niya ng file lang mga kois. So, i-open mo lang yung file na yon. So, andito ako sa downloads ko. Yan. Click ko tong downloads icon sa Google Chrome. So, kasi Google Chrome yung ginagamit ko. Or, pwede kayong pumunta dun sa downloads folder nyo kung Windows or Mac. Nandyan naman yan, no? Tapos, i-open nyo yung file na yon, no? So, kung hindi siya ma-open, right-click nyo, open with Notepad or something. So, ako i-click ko lang, no? Kasi kusa naman siya mag-open sa akin. Yan, naka-open siya as Notepad. Tapos, merong laman yung JSON file na yon. I-copy nyo lahat yon, no? So, ako gagawin ko, click ko yung Ctrl-C. Tapos, balik ako sa NetN. Dito, code in JavaScript. So, bali, gagawin ko dito. Tanggalin ko lahat yan, Ctrl-A. Tapos, type ko return. Tapos, double bracket. Tapos, yan. Ayan yung JSON, no? Bale, ito yung laman ng service account key na generate natin kanina sa Google Cloud, no? So, gagawin natin dito, ililipat natin yung private key. So, gagawin mo, i-highlight mo to from here. Ayan ha. Huwag mo isama yung double quote ha. Start ka dito sa dash. Tapos sa baba, i-copy mo yan or cut hanggang dito sa end private key tapos /n. So, gagawin mo, Control X or Control C. Ako, Control X. Yan. Tapos, buburahin ko na to, no, mga quiz. So, itatago natin yun. So, siguro i-save nyo muna sa Notepad or somewhere kasi pagka nawala yan, gagawin nyo, i-download nyo na naman yan doon sa kanina, no, sa Cloud Console. So, i-paste ko muna sa Notepad ko kasi mamaya gagamitin natin yun, no. So, ang purpose nitong code na to, mga kois, obviously, ipaparse niya tong JSON na mga, natin, no, content or data ng ating service account key. So, again, this is used for authentication na doon sa ating Google Vertex AI or Veo 3 na API para makapag-access tayo, no? So, execute ko lang to para makita nyo na yung itsura. So, itong lahat na to, mga kois, is gagamitin natin to dun sa ating next step, no? Kaya siya service account. So, pakita ko lang din yung documentation, no, from Google Cloud. Ayan, bale, ito yung documentation ni Google Cloud. So, kasi nakalagay dito, authentication between services. So, dapat daw meron tayong service account key. Ayan. Service account and key for the calling service to use. Yun, yung Vertex AI, yung service account. Tapos, mamaya maglalagay tayo ng authentication. Tapos, pag-create daw tayo ng JWT, signs it with the service account's private key. Tapos, sends the signed JWT in a request to the API. So, basically, pang-authenticate to, mga koisa. Hindi na ako magdi-deep dive. Such that ito kasi yung nakalagay sa documentation. So, kailangan nating sundan. Kaya, yun yung gagawin natin sa susunod, no? Okay, so balik tayo sa NetN natin. So, ito, rename natin. So, lagay natin secret payload. Yan. Ayan yung payload ng ating service account, no? So, rename. Next natin gagawin is JWT. So, lagay mo JWT. Yan. Sign JWT. So, gagawin natin is mag-create tayo ng bago. So, click mo yung select credential, tapos create nyo credential. Then, yung key type natin is PEM key or PEM key. Tapos, ilagay natin yung private key kanina, yung tinanggal natin dun sa kabilang step, no? So, ayun yung gagamitin natin dito. So, sa akin, nasa Notepad. Ikaw, kung saan mo nilagay, i-copy mo lang ulit yun, tapos paste mo dito, no? Sa private key. Yan. Tapos, ang algorithm natin is RS256. Yan. Then, click mo yung save. So, RS256 kasi yung ginagamit na format ng private key natin, no? So, hindi na ako mag-ano ng more details doon. I-search nyo na lang kung ano yung mga yan. So, close na yan. Tapos, dito, mga quiz, sa sign, operation is sign.
Tapos maglalagay tayo using JSON to build payload. Yan. Imamap natin tong mga to, no? So, meron na ako dito. Again, mga kuys, ilalagay ko to dun sa description na para hindi na ako mag-type. Bale, dito, ISS, scope, tapos odd, IAT, saka expiry, no? So, nandun lahat yan sa documentation, mga kuys. Ayan, issuer, audience. So, inano ko lang to JSON, no? Chinat GPT ko lang yan actually. So, ayun yung nilabas and working naman siya, no? So, dito sa ISS, JSON.client email, which is ito. So, siguro, ipakita ko na lang ulit. Ayan, i-drag nyo lang yan dito. So, sa pagitan lagi ng double quote, mga kuys, kasi JSON to eh. So, scope, Google APIs at Google Cloud Platform. So, for authentication nga siya. So, AUD, authentication, authorization, HTTPS, yan, yun yung URL niya para makakuha siya ng token. So, IAT, ito yung, kumbaga, i-convert niya yung effectivity nitong token na ma-generate niya. Tapos yung expiry, no, ng token, no, ma-generate. So, laging plus 3,600 seconds yan, no, mga kuys. Okay na yan, mga kuys, tas execute mo. So, dapat working na yan, no. So, ito yung gagamitin natin token papunta dun sa next step, no. So, JWT. So, ayan, okay na yan. Again, mga authentication to, mga kuys, ha. Tapos, next tayo. So, plus ulit, tapos HTTP request tayo. Yan. So, gagawin natin is post. So, ito na yung actual na token natin, no, mga kuys. So, URL natin is oo2.googleaps.com/token. Then, dito sa send body, toggle natin yan. Then, body content type natin is form URL encoded. Tapos, using fields below, body parameters natin, unang-una yung grant type. Tapos, yung value. So, ayan, bale, nandun din yan sa documentation, mga kuys, ha. Hindi ko lang mahanap yung exactong page, pero nandito lang yan, mga kuys. Basta lahat ng inaano ko, nasa documentation yan ng Google Cloud, no. I-check nyo na lang. Pero para mas mabilis tayo, ilalagay ko na lang sa description lahat ng mga parameters na ginamit ko dito, no. So, ayan, grant type. Tapos, add ka ng bagong parameter. Assertion naman yung pangalan niya. Tapos, dito sa value, ilalagay mo yung token na generate ng JWT natin, no. So, ayan. So, goods na yan. Execute natin. So, dapat magbibigay na yun yung pinaka-access token natin, no, mga kuys. Ayan. Expires in 3599. Tapos ito yung pinaka-token natin na gagamitin natin pa-authenticate dun sa Vertex AI API or Google Veo 3 mamaya. Okay? So ito, palitan natin. Rename tayo ulit. So rename, right-click, rename. Exchange JWT for access token. So usog ko lang to, mga kuys. And next natin, doon na tayo sa part ng pag-generate ng video, no, mga kuys. So, plus, tapos HTTP request. So, pakita ko muna yung documentation kung saan natin kukunin yung mga parameters na gagamitin natin for our video generation, no. So, ito yung documentation ni Veo 3 on Vertex AI. Ito yung gagamitin nating mga payload. So, as you can see, ito yung curl niya. So, isa-isa natin yan mamaya. So, ito daw location, ito yung pinaka endpoint, tas yung project ID. Locations, publishers, Google, ayan, bale, model ID, so predict long running, no. So, ito yung mga instances, yung prompt, then mga video or reference, ayan, bale, lahat yan, mga kuys, binasa ko na para sa inyo, no. Pero kung gusto nyo tignan, ilagay ko lang din yung link nyo sa baba. Ayan, parameters, aspect ratio, so ito yung model ID natin, ito yung project ID natin, yung project ng ating, doon sa Cloud Console, tas yung prompt, yung kaninang generate natin. Output storage URI, di naman natin to kailangan. Response con, di rin kailangan. Duration is always 8 seconds lang naman kung Veo 3. Ayan, bali ito yung HTTP method saka URL. So, ayan. Tapos ito yung mga instance na kailangan. So, nandyan lahat yan. So, pero gagawin ko, kakape-paste ko na lang yung ginawa ko, no, nung mga nakaraan. So, click ko yung post. Tapos, syempre, paste ko yung URL, no. So, ginamit kong URL dyan, yung uscentral1.ai-platform.googleaps.com. So, ito yung region. So, as you can see, meron dito location, di ba? Ayan, no, location. So, ayun yung location ko, no, mga kuys. uscentral1.ai-platform.googleapis.com. Then, next down nating papalitan doon is project ID.
So, para makuha mo yung project ID, balik ka dito sa Google Cloud Console mo. Tapos, balik ka dun sa home, no? Cloud Overview pala, sorry. Cloud Overview, tapos, ito yung project ID mo, no? Ayan. Project info, tapos ito, project ID. So, Control C. Tapos, punta ka dun sa URL na yun. So, ito. Tanggalin ko yan. So, after ng projects, dyan mo lalagay yung project ID na pinaste mo, no? Ayan. So, locations, US Central 1, okay na yan. Publishers, Google Models, Veo 3.0 Generate Preview. So, tingnan natin kung dito ko nilagay yon. So, tingnan natin kung nakalagay dito yon. Bale, ito, yan. Supported Models, Veo 3.0 Fast Generate Preview. So, ito yung ginamit ko. Actually, ito pala, sorry. Veo 3.0 Generate Preview. So, kaya, yun yung nakalagay dun sa models natin. Ayan, Veo 3.0 Generate Preview, tapos Predict Long Running. Ayun kasi yung nakalagay dito, no, mga quiz. Ayan, no, Model ID, tapos Predict Long Running. So, hindi natin babaguhin to. Ito lang. Bale, Model ID, Location, saka Project ID lang yung babaguhin sa URL. Tapos, click natin yung Send Headers. So, laging merong headers dito. So, dito, unang part, Content Type. Nakalagay doon, Content Type, meron dyan. Ayan, no, Content Type. Application JSON. So, copy ko lang yon. Lagay ko dito, application JSON. Add parameter, tapos authorization. Yan, type nyo na lang. Sabi dito, yung authorization, ito, yung headers. Bearer, tapos yung pinaka-token daw. So, gagawin natin, copy natin yan. Tapos, bearer. Ito, access token. Idudugtong mo yan dito, mga quiz. Yan. Yung sobrang space, tanggalin nyo lang kung meron. So, bearer, space, ito yung pinaka-access token natin, no? Then, sa baba, toggle mo yung send body, then JSON, tapos using JSON, tapos i-copy ko na lang yung JSON ko, no, mga quiz. So, ayan yung JSON ko. Bale, itong mga to, mga quiz, nandun yan sa documentation nung kanina, no, na pinakita ko. So, instances, yan, instances. Balikan natin, instances. So, prompt, ayan, under instances, nandun yung prompt, yung pinaka-prompt natin kanina. So, i-map na lang natin, no, ito yung generate na prompt natin, di ba? So, tanggalin ko to. Then, i-paste mo doon or i-drag mo to papunta doon sa pagitan ng dalawang quote or double quotes. Yan. Ayan yung pinaka-prompt na natin. O, yan, diba? Tapos, yung parameters natin, duration, 8 seconds. Generate audio, true, syempre. Aspect ratio, 9:16 para pang YouTube Shorts or Facebook Reels. Negative prompt, so ito, UI overlays, captions, on-screen buttons, phone interface, subtitles mention. So, ito yung parang hindi niya ilalagay dun sa actual video, no? So, nandito naman yan lahat sa documentation, mga quiz. So, double check nyo na lang. Ayan, no? So, itong mga to, given lang yan, no? Kasi syempre, baka i-generate niya na merong on-screen buttons, mga ganyan. So, hindi maganda yun. So, okay na yan. Bale, ready to post na yan, no, mga quiz, pagka ganyan. Bale, right-click ko to, tapos rename, generate video. Yan. So, siguro i-try natin para malaman natin na gumagana yung unang steps natin, no? Execute. Ayun. So, syempre, working yan, no? Bale, ito lang yung output na ilalabas niya, no? So, mamaya, gagamitin natin yan, obviously. So, next tayo. Pura tayo sa, maghihintay tayo, maglalagay tayo ng wait. Lagay tayo ng 30 seconds, no? So, ayan, yung wait natin. So, tapos, add tayo ng another step. HTTP request ulit. Tapos, method natin, post. Tapos, dito, sa URL natin, ayan, HTTPS, same pa rin siya, pero dun sa dulo, dapat, nakalagay, fetch, predict, operation, kasi, ito yung ginagamit na parameter para makuha natin yung na-generate nating video, no, dun sa ating previous step. Again, nandun lahat yan sa documentation na, check nyo na lang. So, okay na yan. Tapos, tick mo yung send headers ulit. Tapos, ganun ulit. Authorization. Tapos, dito, bearer. Tapos, yung token. Ito, access token. Yan. Yan. Pagka merong space na sobra, delete nyo lang. Tapos, sa baba, send body. Tapos, JSON using fields below. Tapos, dito sa parameter operation name, lagay nyo. So, gagawin natin, ito na lang, yung pinaka, yan, mas magandang, gamitin to. Para at least nandyan lang siya. Then, bale, next is,
scroll down ka, punta ka dito sa options. Tapos, click mo yung response. So, dapat dun sa include response headers nakatik. Tapos, never error. So, hindi na. Tapos, response format auto-detect. So, okay na yan. Tapos, click natin yung execute step kung working na. Ito na yung parameters na gagamitin natin sa next step natin, no, mga quiz. So, ayan. As you can see, nandun yung done. Tapos, response. Ayan. Ito yung pinaka-file natin, no, naka-base64 encoded. So, mamaya convert natin yan to actual file para mabasa natin. No? Kasi ito, hindi siya, human readable, no. So, i-convert natin yan into binary para makita natin yung actual file. So, rename ko lang to. So, tapos, lagay ko, get generated video. So, kaya siya meron pala ditong wait for 30 seconds mga quiz. Kasi, pagka walang wait, tapos kukunin niya na agad, syempre, hindi pa tapos yung pagre-render ng video natin. No? Kaya, kailangan natin maghintay ng 30 seconds pa. Pag kinuha niya tong video na yon, baka tapos na yung pagre-render, no? Pero maglalagay pa tayo ng additional condition para makita talaga kung okay na yung video o hindi pa. By adding if else dito. So, if else or if. Yan, if. Tapos dito, itong done, ilagay natin dito. So, tapos, lagay natin is boolean. Boolean is true. Kung true or false, yan, kasi true or false yung value nito. Ibig sabihin yan, pagka true yan, edi tapos na yung video, no? Otherwise, hindi pa. So, syempre, pagka true, magtutuloy na yan. Pero pag false, pag hindi pa siya tapos, balik mo dun sa wait, no? Kasi hindi pa tapos eh. Ano kukunin niya? Ano ipaprocess niya sa susunod na step? So, ayun yung purpose ng if-else natin dito. Maglalagay pa tayo ng isa pang filter ulit. Filter is pangalan niya if ulit. Not filter, actually if-else pala. So, tapos dito, sa part na to, expression tayo. Ito kasi hindi ko makuha mga quiz eh. JSON.bodyResponse Ray Media Filtered Reason. So, i-copy-paste ko na lang yung parameter. Or siguro i-type nyo to isa-isa. Yan. Ayan kasi yung kailangan natin parameter, no, para sa ano na to. Or sa conditions na to. So, dito sa condition, sa string, tapos lagay mo exist. So, ibig sabihin nitong Ray Media Filtered Reason, again, check niya kung compliant ba yung video na i-generate mo sa terms and conditions ng Google. So, pagka hindi yun nag-comply, papasok tong parameter na to. Ibig sabihin, exist, no? So, syempre, pag exist, yung parameter na to, kailangan niya mag-generate ng bago, no, mga quiz. So, syempre, pagka meron yun, ang gagawin mo is, itong true, ibabalik mo to doon sa kabila. Ito, back to start. Kasi, yung una mong na-generate na video, hindi siya, complied eh. Hindi niya nasunod yung terms and conditions, kaya nakalagay doon error or filtered, no. So mangyayari syempre, babalik ka doon sa simula, mag-generate ka ng bagong prompt and make sure na magko-comply na. And Veo 3 or Google will make sure or i-check nila ulit kung compliant na ba yung bago mong video na i-generate, no. So ayun yung purpose ng isa pang condition natin dito, no, mga quiz. So syempre, pagka false naman, ibig sabihin compliant yung video na i-generate mo. Pasok tayo ulit sa isa pang if. So dito, check naman natin kung nag-error ba yung render or hindi. So expression tayo. Tapos expand, get generate video. So wala kasing dito, no? Hindi mo siya makikita dito pagka successful. So gagawin ko, i-copy ko na lang ulit tong parameter na to. So siguro kayo i-type nyo json.body.error. Kasi hindi siya magpapakita dito pagka hindi siya error, obviously, no? Kaya wala. So, kailangan mo talagang i-type to or i-copy-paste somewhere, no? Or i-type mo na lang siguro para at least madali sa'yo, no? So, lalagay mo dito sa condition, string exist, no? So, syempre, pagka-exist yan, ibig sabihin, nag-error yung rendering, no, nung video mo. So, pagka-error, syempre, kailangan bumalik dito sa generate ng video, no? Generate mo siya ulit. Yan, yung true, papunta siya dito. Yan. So, ayun yung tatlong conditions natin, no? So, unang-una, gagawin nito is titingnan niya kung tapos na yung pag-render or hindi pa. Itong pangalawa, check niya kung compliant ba dun sa terms and conditions ng Google yung video na gusto mong i-generate. And yung pangatlong condition natin is titingnan niya kung nag-error ba yung video generation or hindi. So, ayun yung purpose ng tatlong if-else natin dito, no? So, siguro, i-rename ulit natin. So, is done. Ito yung una. Yung pangalawa, rename is filtered. Then yung pangatlo is error.
So, syempre, pagka hindi nag-error yan, pasok ka na dun sa next step, no? So, lagay natin yung file. Ito, convert to file. So, move base64 string to file kasi sabi ko nga kanina, yung file na binibigay ni Veo 3 API is base64. So, i-convert natin yun to a human readable file, no? So, click natin yung ito, move base64 to string file. So, tapos, ilalagay natin itong bytes base64 encoded dito. So, ayan, body response.video. So, ayan na yung gagawin niya. O ilalagay niya, rather. So, okay na yan. Bale, click mo yung save. Tapos, run natin, no? Execute workflow. Tingnan natin kung working na. So, you can see, naghihintay siya ng 30 seconds para dun sa next step, no? Then, ayun, hindi pa tapos. So, balik siya dito ulit sa wait. Then, iti-try niyo ulit gawin tong get generated video na step, no, mga quiz. So, tingnan natin. So, natapos na. So, tingnan natin, convert to file. So, yun, tingnan natin kung okay na ang ating file. Click mo yan. Tapos, view. Ayun. Hindi ko alam kung anong fruit yan. Tingnan natin, ano bang fruit yan? Lychee. Yan, lychee daw yan. So, ayan, working yung ating automation, no? Yun, nakapag-convert siya. Or nakapag-generate siya ng video, no, mga quiz. So, yan lang naman yung lagay ko, base64 input field. Yan yung name ng parameter nitong ating base64 encoded na file. Then, put output file in field. So, data. So, lang kayong babaguhin dyan. Okay, so let's go na sa ating final step, no, mga quiz. I-upload na natin siya sa ating Facebook saka sa YouTube. So, siguro unahin muna natin yung YouTube. So, plus. Tapos, YouTube. Then, syempre, click mo yung upload the video. Ayan, upload the video. So, bagong account pala tong ginagamit ko or bagong Google account. So, wala pa tong YouTube channel. So, make sure na meron kayong YouTube channel dito sa account na to para gumana siya, no? So, gagawin ko muna yon. Yan. Hindi ko na ituturo sa inyo yung mga quiz kung paano mag-create ng channel dun sa YouTube nyo. Pero, i-check nyo na lang yung mga tutorial online. So, madali lang naman yun, no? So, ito kung account na ginagamit ko, wala pa talagang channel at all, eh. So, create muna ako ng channel. Yan. So, okay na. So, tapos, select credential. So, create nyo credential. So, kukuha tayo ng client ID saka secret, no, mga quiz. So, balik tayo dun sa ating Google Cloud Console. So, tapos, click mo yung navigation. Tapos, click mo yung APIs and services. Tapos, credentials. So, tapos, click mo yung create credentials. OAuth client ID. Tapos, to create an OAuth client ID, you must first configure your consent screen. So, configure consent screen tayo. Click mo yan. Tapos, get started. Ito, Google Auth platform not configured yet. Get started. So, yan. Bale, app name tayo. So, siguro ASMR video generator. Yan. Tapos, user support email. Yung email mo na lang. Lagay mo dyan. Tapos, click mo yung next. So, audience natin, external. Kasi, hindi tayo pwede maglagay ng internal kasi Gmail account yung gamit natin. So, click mo yung next. Contact information, lagay mo na lang yung email mo. So, in my case, ito yung email ko. Yan. Tapos, next. Finish. I agree. Continue. Create. Ayan lang natin mga quiz, ha. So, tapos, create OAuth client na tayo. Yan. Application type natin, web application. So, siguro ito, web client 2 yung name. Palitan lang natin, ASMR video generator. Tapos, authorize JavaScript origins. Skip. Authorize redirect URIs. So, balik tayo sa NFN. Copy mo to, itong OAuth redirect URL mo. So, click mo yan para makopy. Then, balik ka dun sa Google Console. Then, URIs 1. Yan, paste mo yan dyan. Tapos, create. So, ito na yung client ID sa secret mo, no, mga quiz. So, copy mo lang to. Copy. Client ID. Tapos, client secret. Copy mo din. So, copy. So, bale, lalabas yung sign in with Google. Bale, hindi mo na natin i-click yan. Meron pa tayong ibang gagawin, no? Balik tayo dun sa Google Console. So, okay mo na yan. Tapos, punta ka dun sa audience. Testing tayo. Tapos, test users. Add users ka. Lagay mo yung email address mo. Or kung ano mang email na gagamitin mo dito, no, mga quiz. Yan. Tapos, save. So, okay na yan. Then, punta ka dun sa data access. Ayan. Tapos, add or remove scope. So, add mo yan. Bale, search mo dito YouTube. Yan, YouTube. So, YouTube Data API. So, update. Bale, add pa tayo. Marami pa tayong i-add dito, YouTube. Puro YouTube dapat. Marami pang ano sa YouTube, eh. Ayan. Siguro, check natin lahat to.
Ayan. Bale, update. Ayan. Para ano lang, lahat ng scope ni YouTube, para ano, wala tayong mamintis, no, mga kuys. Ayan. Pero ang kailangan lang yata natin dito is upload. Ayan, yun lang naman. Pero ilagay na natin lahat, no, para hindi tayo magka-problema. So, tapos click mo yung save. Ayan. So, okay na yan. Data access change, save. Check natin yung clients. So, ayan. 2.0 client ID. So, kanina, nalagay na natin yung client ID saka secret. So, okay na tayo. Ready na tayong mag-authenticate. So, sign in with Google. Click mo yan. Tapos, merong lalabas na pop-up ulit dyan, mga kuys. Tapos, click mo yung email address mo, yung Google account na ginagamit mo ngayon. So, yan. In my case, gamitin ko yung akin. Tapos, click mo lang ulit. Then, click mo continue. Tapos, click mo yung select all, no? So, itatanong niya kung, ayan, yung mga YouTube mo na, ano, na data. So, ipapa-access po dun sa application mo, no, mga kuys. Or dun sa NFN mo, rather. So, click mo yung continue, tapos, okay na yan. So, pagka nag-error, mga kuys, may nakalagay dun, callback state is invalid. Ulitin mo lang ulit, no? So, click mo ulit yung sign in, tapos, continue mo lang, continue, tapos, allow. Minsan sa unang sign in with Google, nagkaka-error yan, eh. Pero gagawin mo is ulitin mo lang ng ulitin hanggang pumasok, no? So, papasok naman yan. Yan. So, connection successful na dapat yan. So, pagka inulit mo ulit, no? So, okay na yan. Account connected. So, ready na tayo mag-upload sa YouTube. So, ito. Bale, YouTube account. Tapos, video. Yan. Tapos, upload. Tapos, yung title natin, yung kaninang generate natin, no? Click mo yung expression. Tapos, click mo yung expand. Meron tayo ditong generate, di ba? Ayan. Bale, ito yung video title natin. Ayan, gamitin na lang natin yan. Tapos close mo, okay na yan. Tapos, region code natin. Lagay mo, Philippines or US or whatever. Siguro lagay ko Philippines. Ayan. Category name or ID. So, ikaw bahala. Siguro lagay mo na lang entertainment. Or YouTube Shorts. Pwede rin. Ayan, no? Pero ako, ilalagay ko entertainment. Tapos, input binary field data. So, kung ano yung nilagay mo dito, or kung ano yung lalabas dito sa part na to, yung binary field natin, data. So, in this case, data yung nakalagay. Kaya, data yung nandyan. Tapos, options, add ka ng description. Yan, yung description mo, click mo ulit tong expression, tapos expand. Tapos, hanapin mo yung basic LLM chain. Tapos, yan, video description. So, ayan, okay. Tapos, add option, click mo yan, then, privacy status, lagay mo public. So, okay, execute natin. So, hindi kasi ito gagana pag execute step lang. So, dapat buong workflow yung execute natin. So, save. Tapos, execute workflow. Tingnan lang natin kung gagana doon, Ayun, nag-upload na siya. Tingnan natin kung ma-upload. Sana, no? Ayan, so, nag-upload na siya, no? So, tingnan natin kung nag-upload na. So, click ko to. Ito yung channel. Yan, TBA support. So, medyo matagal siya bago magano since bagong channel to. So, hintayin muna tayo para makita natin. Ayun, lumabas na, no? So, medyo matagal lang lumabas since bagong video to. Pero ito na siya, no? Crystal, Lychee, Slices, ASMR, tapos Shorts, no? So, click nga natin. Ayan, no? Working. Ayan. Working yung upload natin. So, goods. So, balik tayo dito sa ating NFN. So, next naman yung Facebook. So, close ko na to. Tapos, click mo yung plus. Tapos, Facebook Graph API. So, as you can see mga kuys, naglagay na ako nung Facebook token. Yung sa previous video ko to So, nandito pa rin siya hanggang ngayon, obviously. Pero sige, tuturo ko na lang ulit, no, para ma-refresh lang kayo, no, mga kuys. So, punta tayo sa new tab, tapos punta tayo sa Meta Developers. Meta for Developers, yung pinakaunang option or item or search result. Tapos, click mo yung My Apps. Tapos, punta ka dun sa Create App. Tapos, app name, ASMR Video Generator. Tapos, contact email mo, yan, lagay mo na lang yan. Tapos, sa baba, click mo yung Other. Yan, scroll down, click Other. Tapos, next. So, syempre, may Facebook ako. Tapos, kung wala ka pang FB page, gawa ka muna siguro, no? Bago ka mag-proceed dito. So, ito, select an app type, business. Ayan. Tapos, next. Tapos, app name. Yan, ito na yung pinaka, details ng application mo. Create app, password. So, maglagay ka ng password mo dyan. So, ayan, nandito na tayo, no? So, gagawin ko, punta ako sa app settings, tapos basic. Maglagay kayo ng privacy policy, no? Ayan, dito, privacy policy.
So ayan, meron dito, ayan, ito yung privacy policy ng website namin. So you can use any privacy policy link no na gusto nyo. So mag-google na lang kayo, okay lang yon. So tapos click mo yung save changes. Tapos i-deploy mo na agad, no? Click mo na agad yung live. Okay lang yan mga kuys. Para dire-diretso na tayo. So okay na, no? Punta ka dun sa tools, tapos Graph API Explorer. Then kuha tayo ng access token, no mga kuys. Gagawin natin is yan. Select mo yung app mo. Obviously, AI page poster. Get user access token. Tapos sa permission. So click nyo yung add the permission. Tapos i-check nyo lahat to. So page events, pages manage ads, pages manage CTA, pages manage engagement, pages manage instant articles, pages manage metadata, pages manage post, tapos pages read engagement, pages read user content, tapos pages show list. So yan na yung kailangan yung i-check, no. Tapos pag okay na yan, click nyo lang yan. Then click mo na yung generate access token. Meron ulit lalabas na pop-up. So continue mo lang yan. Tapos yan, i-continue mo lang, no. I-reconnect mo lang or connect. Tapos lalabas na yan. Meron ka ng access token. So gagawin natin, copy natin yan. Tapos punta ka dun sa tools, tapos access token debugger, no. So ginawa ko, tools, tapos access token debugger, control tapos click para mag-open siya to new tab, no mga kuys. Kasi ayoko mawala tong page na to. Mamaya kasi gagamitin pa natin yan eh. So access token debugger, tapos paste mo yung token mo dito, no. Tapos debug. So ayan, bale ito yung ating app ID, ito yung scope ID, bale ito yung page natin. Bale ito yung mga pages na merong access yung ating application sa Meta developers. So in my case, dalawa kasi yung FB page namin na na-connect dun sa account ko, no. So scroll down tapos click mo extend access token. So ayan, bale this new long live access token will expire on December 11, 2025. So hindi pa tayo tapos mga kuys. So copy natin to, tapos balik tayo dun sa Graph API Explorer, tapos paste natin tong token na nakuha natin kanina. So gagawin natin dito, siguro balik tayo dito sa access token debugger. Tapos i-copy mo yung page number or page ID nitong gagamitin mong page, no, kung saan ka magpo-post. Balik tayo dito sa Graph Explorer, tapos tanggalin natin to. Yan, tapos paste mo yung number mo or yung page ID, tapos question mark, tapos fields equals access token. So click, tapos submit. Yan, meron ka ng bagong access token, no. Ang kailangan natin sa NetN mga kuys, yung hindi nag-expire na access token, no. Kasi yung binigay niya kanina, yung unang-una niyang binigay, may expire lang yun in 1 hour eh. Tapos ito, may expire in December 11, 2025. So, ngayon, itong generate natin, hindi siya nag-expire. So, tingnan natin. So, copy natin dito. Tapos, ilagay natin dito, no. Tapos, para ma-check natin kung nag-expire ba itong token na to o hindi. So, click mo yung debug. Ayan, so nakalagay expires never. Okay, tapos yung data access expire in 3 months. So siguro pagka na-expire na yung data access, mag-generate na lang kayo ng bagong access token, no? Madali lang naman. So follow nyo lang yung kaninang ginawa natin. So okay na yun. Bale, gagawin natin, i-copy ulit natin to, no? Tapos pura tayo sa NetN. Tapos, itong credential to connect with. Then, click mo yung create new credential. Tapos, access token, paste mo. So, allow HTTP request domains all. Okay. Tapos, click mo yung save. Tapos, ayun, i-set up na natin yung ating Facebook module. Okay. So, ito na yung ating Facebook Graph account tree. Yan. Yan yung nakalagay na pangalan kanina, no, sa inad natin. So, gagawin natin, host URL, video uploads tayo. Since video yung i-upload natin. HTTP request method post. Graph API version. So, 23.0. Kasi yun yung latest eh. Kung merong 24 dito, yung 24 nilagay natin, no? So lagi nyo pipiliin yung latest, no? Kasi on this video, ang pinaka-latest is version 23.0 mga kuys, no? So, node is ME. Edge is videos. Yan. Tapos, send binary file tayo. Data yung pangalan ng ating field kanina, no? So, tapos sa options, add option ka, tapos query parameters, add parameter, lagay mo sa dito sa name, description. So, value, tapos ilagay natin yung kaninang generate natin dito, tapos prompt. Ayan. So, okay na yan mga kuys. So, siguro gusto ko to i-test ng fully testing talaga, no? So, save. Tapos, gagawin ko, tatanggalin ko yan dyan. Dito ko i-connect yan.
Ito. Yan. So, ganyan dapat siya, no, mga kuys. So, one more test, mga kuys. So, execute workflow. Ayun. So, ayan. Connected siya sa Facebook. Nagpa-process siya sa Facebook. Tingnan natin kung mag-upload doon. Yun, tapos na. YouTube, tingnan natin kung mag-upload. And it's done. Okay, goods. Tingnan natin kung pumasok sa Facebook natin. Ito yung Facebook account ng TechBA. Or Facebook page rather. So, refresh ko yan. Ayan, di ba? So, siguro mag-switch account ako para makita lang natin kung sino yung nag-post niyan. So, ayan. Ito yung kaninang ginawa nating app. AI Page Poster. Yan. Okay. So, just now. So, ito yung caption. Ay, mali. Mali yung ating nilagay, no? So, description pala dapat. So, baguhin nyo na lang. Pero at least yan, working yan, no? Ayan. Diba? Goods. So, delete ko na lang to. Edit ko yon mga kuys. Yan, nagkamali ako dun. Pero, it's a basic, ano lang naman eh. Issue. So, papalitan ko yon, generate prompt, tapos video description. Ayan. So, ayan. Dapat tama na yan, no? So, goods. Tapos, tingnan natin yung YouTube natin. Kung nandun na ba? So, ASMR Lychee. So, kanina Lychee din. So, ayan. Tingnan natin kung working. Siyempre, working yan. May sound yan, obviously. Ayan. So, yan. Working na yung automation natin, mga koys. Reminders lang, mga koys. Pagka free instance lang yung ginagamit nyo, like yung render natin, sobrang bagal nun, hindi niya kakayanin. So, siguro kailangan nyo mag-setup ng panibagong NetN instance just for this, no, na dedicated. Kung ayaw nyong magbayad doon sa plan nung on-render or sa kahit anong plan ng NetN. Siguro sa local host, hindi ko pa na-try. Hindi ko alam kung mabagal din. Pero tingin ko, mabagal din doon. Kasi limited lang yung specs nung instance nyo or yung NetN nyo, di ba? Dapat talaga paid NetN ang recommended ko dito, mga koys, no. Tapos dun pala sa console natin, kung hindi gumagana yung go time, siguro yung mga debit card nyo na lang. Hindi naman kayo ma-charge diyan agad-agad eh. So I guess okay lang 'yon. Saka yung $300 mga koys, matagal yun maubos, no. So, tingnan ko lang kung ilang credits na yung naubos natin dito. Subukan natin kung makikita natin. Sa billing siguro. Wala nakalagay. Pero, tingnan natin. Wala pa nakalagay. Hindi pa siya, Ayan, $300 pa rin, no? Nakadalawang generate na tayo ng video. Hindi pa nababawasan. Pero, konti-konti lang yan, mga koy. So, marami kayong video na magagawa dito. And then, again, pagka naubos tong $300, gawa lang kayo ng bagong Google account. Tapos, generate kayo ng mga service account, tapos yung mga keys natin, etc. etc. So, para hindi na kayo kailangan magbayad sa Google Cloud, mga koys. And another thing, mga koys, so may challenge ako sa inyo. So, as you can see, dumoble yung ating Lychee dito. So, di ba kanina, Lychee? Ayan, no? Kasi ngayon, Lychee na naman. So, challenge ko sa inyo, mga koys, magdagdag kayo dito ng step na hindi magduduplicate or hindi na ulit uulitin or hindi na ulit gagamitin yung fruit na nagamit na. So, in this case, yung Lychee. So, dapat next video generation nyo, hindi niya nagagamitin yung Lychee na fruit since meron na kayong upload for the Lychee, di ba? So, siguro mag-add kayo ng step here. Siguro dito, dito sa part na to. Tapos, edit nyo yung prompt nyo na ibigay din dun sa JSON format nyo yung fruit na ginamit. Then, siguro maglagay kayo ng either sa Google Spreadsheet or gumamit kayo ng data tables kung saan i-store nyo yung mga fruit na ginamit or na-generate na nitong workflow automation nyo, no? Para on the next run nitong automation na to, hindi nyo nagagamitin yung fruit na previously nagamit na. So, para hindi rin umulit, no, yung inyong mga uploads, mga koys. So, ayun, challenge ko yun sa inyo. So, let me know sa comments kung nagawa nyo na. And syempre, wag natin kakalimutan i-activate, no? So, save muna natin, tapos active. So, obviously, pag active na yan, automatic na yan magra-run, no? Depende kung ano yung schedule na nilagay mo dito, mga koys. So, ayan. On this case, magra-run to every 12 midnight, no? So, ayun. So, there you have it, mga koys. ASMR video creator. So, hindi lang to ASMR. Pwede kayong gumawa rin na ibang video na gusto nyo. So, mag-ChatGPT na lang kayo kung ano yung magandang niche sa YouTube Shorts ngayon. Try nyo gawin. And siguro, yung prompt lang yung papalitan nyo doon.
And ayun, siguro mag-create kayo ng YouTube videos from there and pagkakitaan nyo rin, di ba? So maganda siya pang side hustle, ika nga. So ako may naisip akong idea pero hindi ko sasabihin syempre para hindi tayo pare-parehas. Pero yun yung pwede nyong gawin dito sa workflow na to. So maganda, free siya. Yun nga lang, pagka free kasi baka hindi ganun ka-okay knowing na malakas kumain ng resources tong workflow na to. Especially dito sa convert to file, yung base 64 encode na file, convert niya to actual file. Medyo malakas kumain ng resources yun. So I suggest, kung gusto niyo talaga free lang, ito lang yung workflow na ilalagay niyo dun sa free para at least kayang-kaya niya nang i-process, no? Kahit papano, hindi nga lang mabilis pero magagawa niya. Otherwise, kung gusto mong budgetan to since side hustle naman to, edi magbayad ka ng NetN na plan, no? Either dun sa NetN Cloud or self-hosted na paid. So in our case, on render, so may mga plans doon na $20 per month, mga ganyan. So okay na yun for this, no? And siyempre kung kumikita na yung YouTube channel mo, investan mo naman tong mga tools mo, no? Mas maganda yun para mag-run sila ng smooth. And yun, mga kuys, there you have it. So this is ASMR video creator. So let me know your thoughts, and kung may tanong ka, comment ka lang sa baba. And thanks for watching. Sana nakatulong sa'yo. Kung gusto niyo pang matuto about NetN, meron tayong TechVA course. Check nyo dyan sa baba. Kung gusto nyo mag-sign up, okay. Kung ayaw nyo, edi wag. Okay lang din naman. Walang problema. And that's it for this video. Thanks for watching, and see you on the next video.